Ik sta hier vandaag met Raphaël en Remmelin. En misschien herinnert u zich het verhaal nog. Het verhaal waarin Raphaël vertelde hoe hij tot geloof gekomen is. Waar hij hier eerst in Cavite bekend stond als een grote gangster. Waar mensen bang voor hem waren. Waar hij elke dag, de hele dag aan het roken en aan het drinken was. En in dronken buien zijn machette pakte op zoek naar iemand die met hem wilde vechten. En we hebben al gehoord dat ook andere criminelen of gangsters hier uit de buurt allemaal bang voor hem waren. Dus hij was echt berucht in deze omgeving. Hun kinderen die kwamen via project Philippus in aanraking met het evangelie, zijn tot geloof gekomen en al snel was Remmelin ook geïnteresseerd. Ook zij ging mee en ook zij kwam tot geloof, wat voor een scheuring in hun huwelijk zorgde. Raphaël was vaak dronken, sliep soms op straat omdat hij niet meer in staat was om thuis te komen. En wanneer hij gedronken had, werd hij agressief ten koste van zijn vrouw en zijn kinderen. En toen zij tot geloof kwam, trok ze dat niet langer en zijn ze uit elkaar gegaan. En dat maakte het alleen maar erger voor Raphaël. Tot het moment dat hij besloot om gewelddadig in te gaan grijpen. En op dat moment werd hij geraakt door de liefde van Jezus Christus. Hij sloot zich ook aan bij project Philippus. Ook hij is inmiddels tot geloof gekomen. Het huwelijk is weer goed gekomen. En we zijn uitgenodigd bij Raphaël en Remmelin thuis. Waarin ze graag nog wat meer vertellen over hoe het nu met ze gaat. Watch your head. This is their house. Ja, well, thank you. Wait till now. Dati, sobrang ano talaga siya, pasaway. Ano siya, maghapon nagiinom. Tapos pag nakaano siya, magwawala pa. Tapos yun, mga anak ko natatakot sila. Lalo pag nakainom na siya. Ano siya, yung, ano siya rito sa lugar namin, parang siya kinakaano ang ano, magulo. Tinatawag na nga siya, Incredible Hulk dito. Pero nung nakakilala kami sa Panginoon, ang laki po talaga ng binago Big ng changes. pamilya. Ng dating hindi kami nag-uusap. Tapos nagkakasakitan na lang kami. Simula nung kay Lord na kami, mas When they came to know napapag-usapan the na namin Lord, siya ng maayos. They know how to communicate to each other. Tsaka mas naging focus po kami sa pamilya namin. Yung mga bata na kapag ano sila ng ayos ngayon, nag-aaral sila ng mabuti. Ang laki po talaga ng kaibahan. Yung hindi mo pa ano yung pakiramdam ng kasiyahan talaga pag nasa. Yung may tinatawag ako talaga na kakwententuhan po talaga. Yung, at saka parang hindi ka na po nangangamba. Para bang ano po talaga, yung ang gaan-gaan ng buhay pag Yeah. kay Lord ka po. It's known as Incredible Raphael. How do Yeah. the neighborhood see him now? Yeah, at Did you paano see the na siya changes? nakikita ng Lord niya, ay ng dito sa community ninyo, paano na, ano na ang pagkakilala sa kanya? Dati, di ba, magulo? Ano, marami po nagsasabi na buti nga po nagbago talaga siya. When he's violent, he's drunk, he holds the machete, Nagwawala talaga yan siya. Machete. machete, and they, yeah, in Now the he holds the neighborhood. Bible as weapon. Yeah, Yes. now he's holding Bible, not the Yung mga machete kaibigan now. niya, sinesharean niya na ngayon. And now he's Sharing the gospel. to sharing his the friends. gospel to his friends, to his colleagues, to his Saka nawala talaga sa kanya sigarilyo, inom wala. Kasi noon kasi, sabi nga ng message ko nga talagang magulo po kami. before their lives so miserable. Kunting anuhan lang, lalo-lalo pa sa mga tropa-tropa. Pag mga, ayan, magkakainuman kami, minsan mga samahan ng loob. Yeah. Doon minsan lumalabas yung galit ko minsan, kaya pag uwi ko rito, nagwawala ko. Yeah. Kaya po noon at saka ngayon, ikukumpara ko mas maano na kami ngayon pas. Mula nung nakapaglingkod ko sa Diyos, talagang masasabi ko talaga na ano ang buhay namin. Kasi kung sa akin lang, hindi ko kaya eh. Kung wala ang Panginoon sa buhay ko, hindi ko kaya magbago kasi magulo kami eh. Mga anak ko, na natatakot sa akin. Una sila, parang minsan 2 buwan kami hindi away bati, layas ka ako, magulo kami, magulo. Bahay namin hindi ganito. Minsan tinataga ko pa yung mga TV namin sa sobrang galit ko. Yeah. So, Yung napakabuti talaga ng Diyos talaga sa ginawa sa buhay namin. Kasi yung dati kong mga kainuman, yung mga kagalit ko noon, nayayakag ko na sila sa gawain. Dinaro ko nila mayakag sa inuman. Ayaw ko na sisi. Pas na ako dyan kasi dyan ako galing eh. Minsan sabi ko, pag mayroon kayong pagkakataon, sama kayo sa akin. Kaya pas masaya talaga ako pas na ganito na kami ngayon. Ilan pas na mapayak ako kasi super ang ginawa sa akin kasi eh. Lumaki ako na walang mga magulang. Yung kakakapanalangin ko,
Yun, mula noon, ibinigay ni Lord sa akin yung mga magulang ko, nagpakita po kami sa tagal na panahon. Masaya na kami, taon-taon They're nakakasama-sama happy. kami. So They're every happy na year they together. have fellowship every year. Kaya pa, salamat po sa pagkakataon na inanyo po sa amin. Kaya kung tutusin masarap ng buhay ko ngayon sa noon. Yeah. Hindi ko na nanaisin pa na bumalik doon sa dati. Praise God. Na ano ko na sila, nahatid sundo sa school. Yeah. Noon pa, wala akong pakialam Karal kayo mabudya mo, ano dyan, basta ako. Sabi ko nga, kung meron man ako magagawa, ipapagawa pang Panginoon sa akin, hanggat kaya ko pa, gagawin. So, And what are the challenges that they face at this moment in their life? Ano lang din naman, mga, sa ano naman pa, sa ano namin dito, sa financial, sa hanap buhay, okay naman. Yung pong hanap buhay kasi namin dito Kaya nakakaraos naman pa. Saka kontento ko pa sa isang araw kung anong ibinibigay ni Lord sa akin. Minsan pa, bilang tao, minsan natatakot din ako minsan. Bumabaha ba dito? when there's Hanggang, typhoon, of course, Kasi hirap dito as kasi. human, they also, they Kaya, fear for afraid. their lives. The water level is about That's why they have ICU. second floor. Ah, okay. Yeah. So when the flood is Kaya nga, flood pantapal is na. here, Dito lang. yeah. So you will go Ah. upstairs. Kaya pag may mga sakuna pas, sama-sama lang kayo, nananalangin na lang kami.